Kabanata 6586-6590. Halos sa sandaling itinulak ni Harvey York si Mandy Zimmer sa lupa, nakita niya si Jacob Thompson at iba pang senior na miyembro ng Thompson family sa harap mismo ng casket ni Hector Thompson. Sa sandaling ito, biglang nagmula sa kabaong ang tunog ng mga baril. Walang oras na mag-react si Goyle Thompson, na nasa unahan, at nang manginig ang kanyang katawan, na-concentrate siya sa lead bullet. Dumura siya ng isang bibig ng dugo at diretsyong bumagsak sa lupa. Gayunpaman, nag-react si Jacob Thompson na nasa likuran niya, halos gamulong-gulong at gumapang paatros. Natigilan ang lahat ng miyembro ng pamilya Thompson sa paligid. Maraming tao ang malungkot na nagsabi, "Elder, siya." Bago pa sila makatapos sa pagsigaw, nakita nilang biglang sumabog ang kabaong, at lumipad palabas ang isang figure na nakasuot ng Island Ninja suit. Hinawakan niya ang islang espada sa kanyang kamay at sumugod kay Jacob Thompson. Noong nakaraan, papatayin sana niya si Jacob Thompson sa mismong field. Kasabay nito ay biglang nagbago ang mukha ni Jacob Thompson, lumabas ang isang payat na figure mula sa isang tabi, at may mahabang espada sa kamay, hinulonggan niya ang nakamamatay na suntok ng Island Ninja. Si Rachel Hardy iyon. Sa pagkakataong ito, nahirapan ding tumayo si Jacob Thompson, sinugod niya ang sarili niyang bodyguard, kumuha ng baril sa kamay, tinuro ang Ninja Island at sumigaw ng sunog. "Matagal ka na bang sumuporta? Kumain ka na ba ng tuyong pagkain?" Habang nagsasalita, hinayla muna ni Jacob Thompson ang gatilyo. Nag-react din ang bodyguard, at mabilis na hinayla ang gatilyo sa ninja mula sa island country. Bang bang bang! Sa sunod-sunod na tunog, ang ninja ng isla na bansa ay binaril at nahulog pabalik sa kabaong. Ang eksena ay magulo, at ang host at mga bisita ay nabigla ng hindi masabi. Walang sino man ang maaaring mag-isip na ang ganitong pagbabago ay magaganap sa sementeryo. "Elder, kuya," sumugod si Jacob Thompson sa tagiliran ni Goyle Thompson sa sandaling ito, at pagkatapos na hawakan ang pinto ng palso saglit, sumirit siya. "Bilasan mo, tumawag ka ng ambulansya. May kaligtasan pa rin para sa kanyang amo, at may kaligtasan pa." Nang marinig ito, medyo kumalma ang magulo na pamilyang Thompson sa una. Ang ilang mga tao ay nagsimulang tumawag sa telepono, ang iba ay nagsimulang lumikas sa magulong pulutong. Siya, sa sandaling ito, tila napagtanto niya na si Goyle Thompson ay hindi patay. Sa magulong pulutong sa pinangyarihan, may biglang tumalon, nagtaas ng kamay at inihagi sa kinaroroonan ni Goyle Thompson. Agad na lumipad ang isang nakatagong palaso. Si Rachel Hardy, nakakaatake pa lang, ay wala ng panahon para iligtas ang mga tao. Ngunit iniunat ni Jacob Thompson ang kanyang kamay at hinuranggan ang mukha ni Goyle Thompson sa halos imposibleng sandali. Bakit? Tinusok ang palad, at tumalsik ang dugo. Sa kabutihang palad, ang araw ng braso na ito ay hindi kontaminado ng lason. Halos sa sandaling tumama ang palaso, ang mahabang espada na nasa kamay ni Rachel Hardy ay bumaril na mula sa kanyang kamay, na direktang tumama sa isang mukhang ordinaryong lalaki na sumulpot mula sa karamihan papunta sa field. Tanga, sa sandaling bumagsak ang lalaki sa lupa, 5 lalaking nakasot ang sumugod sa tabi niya. Kasabay nito, may isang kutsilyo sa isla na dumulas mula sa kanilang manggas, at sa sandaling ito, sumugod sila kay Goyle Thompson sa hindi kalayuan. Malinaw, papatayin nila si Goyle Thompson ngayon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, mas mabilis na nag-react ang pamilya Thompson, ilang master ang umatake sa isang iglap, at direktang tumama sa islang Escrimador ang mga bala ng lead. Masasabi lamang na ang pamilyang Thompson family sa Walls Inn ay karapat-dapat na maging isa sa nangungunang 10 pamilya. Ang unang pagkalito ay dahil lamang sa hindi napapanahon ng tugon. Ngayon, sa sandaling ito ay mag-react, ang kapangyarihan ng mga nangungunang pamilya ay nahayag kaagad. Ano ito? Sa sandaling ito lang nag-react ang napahiya na si Mandy Zimmer. Bakit gusto ng mga tao sa mga islang bansa na kumilos ang ibang mga may-ari? Hindi naman mga taga-isla. Umiling si Harvey York na may seryosong ekspresyon. Ngayon ang libing ni Hector Thompson, at ito rin ang pinakamahalagang sandali para sa lahat sa pamilya. Thompson para makipagkumpetensya para sa tagapagmana. Mukhang pag-atake ng mga taga-isla, pero hindi naman siguro orkestra ni ang mga Thompson. Sumimangot si Mandy Zimmer at sinabing, "Pwede ba?
Jacob Thompson. Hindi siya iyon. Siya ang unang taong nagkaroon ng pinakamagandang pagkakataon na maluklok sa kapangyarihan pagkatapos ng kamatayan ni Hector Thompson. Bakit kailangan niyang pahirapan ang mga bagay? Dahan-daang ibinuka ni Harvey York ang kanyang bibig. May mga hula siya sa kanyang isipan, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magiging mapagpasyahan at makipagsapalaran sa libing. Gayunpaman, kung ito talaga ang taong pinaghihinalaan ko, natatakot ako na ang pagsasaayos na ito ay isang pampaganya lamang, at dapat magkaroon ng mas maraming drama sa hinaharap. Sa pag-iisip na ito, hindi pinansin ni Harvey York ang pagtutol ni Mandy Zimmer, at direktang hinayla siya upang magtago sa ilalim ng lilim ng isang puno sa isang gilid, iniiwasan ang bahagi ng kanyang paningin. Pagkatapos ng lahat, huli na para umalis sa oras na ito. Halika, lahat ng miyembro ng pamilya Thompson ay sumusunod sa utos. Lahat ng naruroon ay hindi makaalis, tingnan mo isa-isa. Basta may gulo, shoot and kill on the spot. Sa oras na ito, nalagyan na ni Jacob Thompson ang sugat sa kanyang palad, at pagkatapos ay mabilis siyang nag-utos sa pamilya Thompson. Dahil walang pinuno ang pamilya Thompson, naging utos na ang mga salita ni Jacob Thompson. Isang grupo ng mga master at bodyguard ng Thompson family ang mabilis na sumugod sa nakapalibot na lugar, naghahanda na harangan muna ang pasukan at labasan, at pagkatapos ay i-screen ang mga bisita. At sa oras na ito, sa pasukan, maraming lalaking nakaitim ang biglang sumulpot. Marami sa mga taong ito ay may mga banyagang mukha, at bawat isa sa kanila ay may mamamatay tao na saloobin. Sundan mo ako, mali ang sitwasyon. Naramdaman ang amoy ng usok ng pulbero mula sa mga taong ito, nagbago ang ekspresyon ni Harvey York. Baka tama ang hula niya. Malinaw na hindi matanggap ni Buckhang Thompson ang sunod-sunod na kabiguan pagkatapos ng pagbabalik ng hari. Ngayon, sa libing, malinaw na nasa panganib siya. Gaano man ang mga direktang inapo ng pamilya Thompson na lumaban para sa kapangyarihan at kita, kung ang lahat ng mga direktang inapo na ito ay narito ngayon, sila ay kukunin ng isang palayok. Pagkatapos ay magagawa ni Buckhang Thompson na kunin ang lahat ng bagay sa pamilya Thompson sa legal na paraan. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Jiubao Mountain ay hindi bababa sa 100 milya ang layo mula sa lungsod ng Wolsing. Kapag nalaman ng isang taga-Wolsing ang tungkol sa aksidente at sumaklolo, maaaring malamig ang araw ni Lily. Nang makitang hindi masyadong nagpaliwanag si Harvey York, ngunit hinailan niya ang sarili patungo sa isang maliit na gusali upang magpahinga, tila naiinis si Mandy Zimmer. Binitawan niya ang kamay ni Harvey York at gusto niyang tumawag ng pulis, ngunit sa kanya lang napagtanto na naghihintay na ang hudyat sa paligid niya nakatayin. Tumpak-tumpak, sa sandaling ito, may tunog ng mga yabag ng sapatos na katad. Maya-maya, isang figure ng militar ang dahan-daang lumitaw sa pasukan ng libingan. Nang makita ang figure na ito, maraming miyembro ng Thompson family na naruroon ang medyo nagulat. Pagkatapos ay may pumasok sa bibig at nagsabi, Buckhang Thompson, so ikaw pala, rebelde. How dare you return to the Thompson family home? Mga rebelde, pinigil ni Buckhang Thompson ang kanyang kamay, at nagsalita ng walang pakialam. Oo, sa iyong kaalaman, ako ay talagang isang rebelde. Pero may nakalimutan ka ba? Orihinal, ang posisyon ng may-ari ng pamilya ng Thompson family sa Wolsing ay dapat na akin. Buti na lang namatay ang tatay ko, naiwan kaming dalawang magkakapatid. Hayaan si Guo Thompson na maging pinuno. Baliw lang si Guo Thompson, at nakipag-isa talaga siya sa mga tao sa loob at labas para tuluyang ihiwalay ang dalawa ni Ust. Dahil dito, kinailangan namin ng aking panganay na kapatid na si Hector Thompson na kumilos sa isang dula. Siya ay nanatili at naging ampon ni Guo Thompson. At nagpunta ako hanggang sa Heijo. Ayon sa plano, ngayon ay babalik ang hari, at kailangan kong makipagkamay sa aking nakatatandang kapatid upang gantihan ang kabaitan at maghayganti. Hindi ko lang ine-expect na ang panganay kong kapatid ang mauuna. Kung ganoon, ako na ang bahala sa family affairs. Nag-iisa si Thompson. Nasa tapat kasi ngayon ang puntod ng kuya ko, ayokong makakita ng masyadong maraming dugo. Kung gayon, bibigyan ko kayo ng pagkakataong miyembro ng pamilya Thompson. Ibigay mo ang pag-aari nating dalawa. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ang mga kahihinatnan ay maaaring nakapipinsala. Nang marinig ito,
agad na tumahimik ang buong lugar. Base sa eksenang nasa harapan niya, pati na rin ang mga kilos ng mga lalaking nakaitim na uniforme mula sa lahat ng direksyon. Natatakot ako na kung walang paraan para matupad ang kahilingan ni Buckhang Thompson ngayon, mapuno ng dugo ang eksena sa libing. Si Jacob Thompson, na nakahawak sa kaliwang kamay, ay tumingin ng malamig. Tinitigan niya si Buckhang Thompson, at sinabing, "Buckhang Thompson, masyado ka bang naglalaro?" Pagkatapos ng iyong ama ay namatay, sinabi niya na ipaubayan niya ang pamilya Thompson sa inyong dalawa. Pero may nakalimutan ang tatay mo. Ang pamilya Thompson ay hindi niya sariling Thompson family, at kung sino ang pinuno ng pamilya ay hindi siya nakasalalay. Sa mga halimaw na tulad natin, puwersa lang ang nakikita natin, hindi cause and effect. Nakita kong gumawa ka ng malaking laban ngayon, akala ko naiintindihan mo ito. Sa hindi inaasahan, ang muwang mo pa rin tulad ng dati. Tungkol sa pagkamatay ni Hector Thompson, ang ating Thompson family ay tiyak na makakahanap ng paliwanag para sa bagay na ito. Hindi mo na turn, abandonadong young master of the family. Thompson, gumawa ng isang malaking pagkakamali dito. Tingnan mo lang ang kapangyarihan, hindi ang sanhi at bunga. Bahagyang umiti si Buckhang Thompson. Iyan ay matapang. Kung ganoon, magiging head ako ng Thompson family ngayon, hindi ko alam kung nandito ako. May opinyon ba? Nanlamig ang mga mata ni Jacob Thompson at sinabi niya, "Buckhang Thompson, sinusubukan mo bang pilitin ang palasyo?" Jacob Thompson, nagkamali ka. Hindi ko pinilit ang palasyo. Nabuhay si Buckhang Thompson na may napakalamig na mga mata, at ang kanyang boses ay mas malinaw na kumalat sa buong madla. Bumalik ako ngayon para lang sabihin sa lahat. Lahat ng nawala sa atin noong nakaraan, hindi natin pananagutan, babawiin natin ito sa ating sariling mga kamay. Kung pumayag ka, mabuhay ka. Kung hindi mo siya kilala, mamatay ka. Anyway, as a person, ayoko nang pilitin ang iba. Bahagyang ipinikit ni Harvey York ang kanyang mga mata. Bagamat hindi ngayon ang unang pagkakataon na haharapin si Buckhang Thompson, ngunit nakakuha din si Harvey York ng ilang impormasyon tungkol kay Buckhang Thompson kagabi. Nabuhay si Buckhang Thompson sa mga taong ito, ang pinakamahalagang dahilan ng kanyang mabilis na pagbangon, naging isang henerasyon ng Diyos ng digmaan at pagiging Dragon King. Hey Joe, ay dahil natanggap niya ang buong suporta ng Longevity Hall. Kahit na upang mabilis na makalakam ng mga mapagkukunan, noong siya ay nasa Hejo, si Buckhang Thompson ay nagkaroon ng malapit na kaugnayan sa ilang mga bansa na laban sa Great Country Age. Halimbawa, mga isla na bansa, Stick Country, United States at mga katulad nito. Sa pagkakataong ito, nabuhay si Buckhang Thompson hanggang sa muling pagbabalik ng hari, at isang pagkukunwari lamang upang mabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Para kay Buckhang Thompson, ito ang kanyang pinakamalaking layunin na gamitin ang kapangyarihan ng Hall of Longevity at ang kapangyarihan ng iba pang puwersa sa ibang bansa para ganap na guluhin si Wolsing at gawing dagat ng mga bangkay at dugo si Wolsing. Bagamat sinabing napilitan si Buckhang Thompson na umalis sa Wolsing noong panahong iyon, siya ay talagang isang mahirap na tao. Gayunpaman, ang mga mahihirap ay tiyak na may kinasusuklaman. Sa nakuhang impormasyon ni Harvey York, hindi rin mapaghihiwalay sa Hall of Longevity ang dahilan kung bakit marahas na namatay ang ama nina Buckhang Thompson at Hector Thompson. Maging si Harvey York ay nag-alinlangan na si Buckhang Thompson ay maaaring umunlad sa kung ano ito ngayon, at may mga plano mula sa Hall of Longevity sa daan. Masasabing si Buckhang Thompson ay isa sa pinakamahalagang pawn na ginamit ng Longevity Hall para gulo sa Great Country Age. Kung talagang hahayaan niya siyang magtagumpay sa Thompson Family of Wolsing, isa sa nangungunang 10 pamilya, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Mapangahas, ang senior na pamilya Thompson ay lumabas sa oras na ito at hinampas ang mesa. Buckhang Thompson, ang lakas ng loob mong takutin ang pamilya. Thompson, ay pangako mo rin na mabubuhay ka sa iyong mga kondisyon, o mamatay kung hindi mo gagawin. Ano, papatayin mo pa ba itong mga tao dito? Sinabi ko sa iyo, ang pamilya Thompson ay hindi kailanman magiging pribadong Thompson family. Ang mga nakatataas sa Thompson family ay nakatakdang alagaan ang mga interes ng lahat. Isa kang abandonadong bata na 5 taon nang nawawala, lalo pa ang pagiging pinuno ng ating Thompson family. Kahit aso ka ng Thompson family natin, hindi tayo papayag. Totoo ba? Ganun pa rin ba kayo ka-confident?
Napabuntong hininga si Buckhang Thompson, naglabas ng cellphone, at basta-basta itong ibinato sa family senior. Bago sabihin ang mga salitang ito, natatakot ako na dapat kong imbitahan ang lahat ng miyembro ng Thompson family na makita ang isang bagay. Sa stock market, nakuha ko ang 30% ng Thompson family share sa pamamagitan ng iba't ibang channel. Hanggat nagbibigay ako ng order, maibebenta ko ito sa isang araw, at ang family shares. Puputulan sa kalahati si Thompson. Sa mundo ng negosyo, mayroon akong 12 ng mga komersyal na sikreto. Pamilya Thompson. Sa panahon ng pagtagas, ang imperyo ng negosyo ng pamilya. Babagsak si Thompson sa isang iglap. Sa gobyerno, mayroon akong 80 Thompson family contact. Hanggat ibibigay ko ito kay Longyo, ang mga contact ng Thompson family ay magugulo sa loob ng maraming taon. Sa ibang bansa, 12 ng mga Thompson family freighter ang nasa Caribbean Sea. Sa isang tawag mula sa akin, ang Pirate Queen of the Caribbean Sea ay maaaring gawing sumandaw ang freighter na iyon sa isang iglap. We are living up to the fact that since we are here today, we are fully prepared. Ngayon, either kukunin ko lahat sa family Thompson, o ang pamilya Thompson ay mawawala sa mundo. Hindi namin kayang bayaran ng anumang bagay na hindi namin makukuha, at huwag umasa na makakakuha ng anumang bagay. Pagkasabi noon, kumuha si Buckhang Thompson ng manipis na tabako at sinindihan ito, nagbuga ng usok, at mahinang sinabi, "Siyempre, alam ko ang sinabi ko, baka hindi ka maniwala. Ngunit, maaari mong palaging subukan. Tingnan mo ang aking tawag sa telepono, maaari ko bang baguhin ang nangungunang 10 pamilya sa Great Country H mula ngayon?" Nang marinig ito, nagbago ang mukha ng lahat ng miyembro ng pamilya Thompson. Nagkatinginan din ang mga bisitang naruroon na nagtataka, halatang hindi inaasahan na ang pagbabalik ng hari ay sobrang nakakatakot. Maraming nakatatanda sa pamilya Thompson ang sumimangot. Malinaw, ang sinabi ni Buckhang Thompson ay hindi nila namamalayan na natatakot, na parang isang mahabang espada ang nakasabit sa kanilang mga ulo, at mawawala sa kanila ang lahat anumang oras. Maraming mga nakatatanda sa pamilya ang hindi namamalayan na pumunta kay Jacob Thompson, mayroon silang hindi malay na tiwala kay Jacob Thompson, na tumaas lamang nitong mga nakaraang araw. Kung tutuusin, kung malulutas ni Jacob Thompson ang problema ng pamilya Thompson sa pagkakataong ito, hindi magiging masamang ideya na hayaan siyang kunin ang posisyon. Ngunit kung hindi ito gumana characters. Hindi inferior ang side na ito, ganun ba talaga kalakas? Sa likod ng karamihan, bumulong si Mandy Zimmer, mukhang medyo nagulat. Narinig na niya ang pangalan ni Buckhang Thompson, ngunit hindi niya akalain na magiging ganoon kalakas ang kabilang partido pagkatapos niyang magpakita. Kung ang isang tao ay hindi maganda ngayon, ang karamihan sa pamilya ng Thompson family sa Walsing ay magbabago. At ito ay isang bagay na hindi naisip ng lahat ng naruroon. Ito ay napakalakas, ngunit iyon lang. Bahagyang nagsalita si Harvey York, pagkatapos ay inedit ang text message at ipinadala ito. Tingnan mo, sasampalin siya pabalik ni Jacob Thompson ng pamilya Thompson sa loob ng ilang minuto. Jacob Thompson, ngumuso si Mandy Zimmer. Ito ang sikat na playboy ng Thompson family, paano siya magiging kalaban ni Buckhang Thompson? Habang nagsasalita si Mandy Zimmer, nakita niya si Jacob Thompson na sumulyap sa kanyang cellphone. Sa sandaling ito, para siyang nagbago. Ngumisi siya, humakbang pasulong na nasa likod ang mga kamay, tinitigan si Buckhang Thompson, at mahinang sinabi, "Don't be here." The rumors confused many people. Ang pagbabahagi ng pamilya Thompson na nagpapalipat-lipat sa stock market ay talagang nakuha ng isang tao, at nahaharap sila sa panganib na maputol sa kalahati anumang oras. Ngunit ilang araw na ang nakalipas, kinuha ko ang lahat ng aking mga personal na ari-arian at pinaikli ang aming mga pagbabahagi ng pamilya Thompson sa mga merkado sa ibang bansa. Kung ang mga bahagi ng pamilya Thompson ay talagang pinutol sa kalahati, maaari akong gumawa ng hindi bababa sa 10 beses ang netong kita. Sa perang ito, gaano man ang pagbabago ng stock market, hindi ito makakaapekto sa interes ng ating Thompson family. Sa mundo ng negosyo, hindi mahalaga kung talagang pinagkadalubhasaan mo ang mga sekreto ng negosyo ng aming pamilya Thompson o peke ang mga ito, ngunit ang negosyo ng aming pamilya Thompson ay palaging tuwid, kaya paano kung ito ay mali?
Sa opisyal na gobyerno, ang aming Thompson family ay may bilang ng mga kontak, ngunit ito ay malayo sa kasing dami ng 80. Maaari mong ilik ang tinatawag na listahan sa iyong mga kamay ang lahat ng gusto mo, ngunit kung ano ang uusad ay ang nakatutuwang paghihiganti ng mga taong iyon. Tungkol sa Caribbean Sea, ang iyong balita ay maaaring medyo nahuli. Upang maiwasan ang mga bagyo, 12-dosenang mga barkong pang-cruise ship ng Thompson family ang nakapark sa daungan na pinatatakbo ng hindi lumulubog na imperyo. Kasabay nito, dahil dito, 12-dosenang mga cruise ship din ang bumili ng mga patakaran sa seguro na may mataas na halaga. Kung ayaw mamatay ng pirate queen mo, maaari kang pumunta sa daungan para labanan ang hangin ng taglagas. Isang cruise ship na talagang makakapagnakaw sa aming Thompson family. Gusto ko ring magpasalamat sa pagtulong sa aming Thompson family na kumita ng malaking halaga ng cash flow. Kaya, Buckhang Thompson, ang iyong mga perpektong pamamaraan ay wala sa harap ng aming pamilya Thompson. Kung ang Thompson family of Walsingham, isa sa nangungunang 10 pamilya sa Great Country H, ay basta-basta na nagmamanipula ng isang lumang sombrero mula sa Hejo, iyon ay masyadong nakakahiya, tama ba? Nang marinig ang mga salita ni Jacob Thompson, lahat ng miyembro ng Thompson family na naruroon ay nakahinga ng maluwag, hindi alintana kung ito ay totoo o hindi. Ang mahusay na pag-uusap ni Jacob Thompson ay nagpabagsak sa kanilang mga puso sa lupa. Ngunit hindi makayanan ni Buckhang Thompson ang pagbabago ng kanyang ekspresyon sa oras na ito. Sa sumunod na sandali ay mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone at nag-dial ng ilang numero. Kaya lang, sa tuwing pipindutin niya ang isang numero, umiitim ang mukha niya, at sa huli, mas pangit pa sa pagkain ng tae. Paano ito posible? Paano mo ito gagawin? Wala man lang akong kakayahan. Kung ikaw Jacob Thompson ay may mga kasanayang ganyan, ano ang nagawa ni Hector Thompson sa nakalipas na 5 taon? Napangiti si Jacob Thompson na may kasiyahan at sinabing, Buckhang Thompson, huwag kang maupo at tumingin sa langit. Hindi mo kaya ang sarili mo, hindi ibig sabihin na hindi kayang gawin ng iba. You are incompetent, it doesn't mean na ang iba ay incompetent. Katulad mo, kapag bumalik ang hari, gusto mo pa ring maging malakas. Habang malamig, manatili ka dyan.